Ano, sabi mo ginamit mo photos ko para magpanggap online. Ngayon gusto raw. Pakasalan ako. Di ba't sinabi mo, pinipilit ka ng lolo mo. Magpakasal ng ayos, kailangan mo ng lalaki. Mapapakasal agad, pero hindi pwede. Gwapo siya, mabait pa, at higit sa lahat, type mo talaga. Talaga, bang, sigurado ka ba? Talagang sigurado. Aalis na ako. Paparating na siya. Aalis na ako. Di mo sinabi pangalan niya. Kiwenyan ang pangalan niya. Pogi, no. Talagang type ko. Nakatulong din si Jayang yun. Shen Kingli, ang tagal mong hinintay. Hoy. Ayos ka lang ba? Ginoong Ki. Tara na, nagmamadali ako. Saan? Kasal na. Kasal na. Opisyal ng asawa na kita. Sabay nating haharapin ang buhay. Sabay nating haharapin ang buhay. Ito ang numero ko. May mga aasikasuhin pa ako. Mauna na ako. Tawagan mo ako mamaya. Pinsan, ginawa ko lahat ng utos. Kung malaman ni King Lee, ikaw ang napagkasundo ang mapapangasawa niya. Wala na ako. Sigurado ka bang tipo niya? Ang itsura ko ngayon? Kuya, maniwala ka sa akin. Si King Lee ay mahilig sa responsable at maasahang lalaki na marunong sa bahay. Tunay na may gulang ka na. Huwag siraan ang plano natin. Naiintindihan. King Lee, hinto ka dyan. Tungkol sa kasunduang pag-aasawa sa Feng Rui, desidido ka na? Ayoko siyang pakasalan. Ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Gusto mo ba akong patayin? Kuya Shen, huwag kang magalit. King Lee, wala ka sa katwiran. Mag-sorry ka na sa tatay mo. Kaya pala nitong mga taon, tita, hindi mo ako turing na tunay na anak. Kung si Shen Jie o Jiao ang pinag-uusapan, hindi mo siya pahihintulutang magpakasal. King Lee, mali ang pagkakaintindi mo. Ang alok ng pamilyang ay hindi karapat-dapat. Si Jie, bagay na bagay sa akin. Kung ayaw ni King Lee, si Jie o Jiao na ang ipapalit. Sa totoo lang, si Jie o Jiao naman ay anak din ng pamilyang Shen. Tama po, Itay. Kung ayaw ni ate, ako na ang haharap. Handang-handa ako tulungan ang negosyo ni Itay. Masunurin ang kapatid ko. Sakto para sa kasunduang pag-aasawa. Kalokohan, hindi ito palitan ng kalakal. Ang mga Ki ay tahasang humilik ng kasal kay Shen King Lee. Shen King Lee. Itay, hindi ako tumatanggi. Pero may asawa na ako. Ano? Kasal na ako. Ate, hindi ka nagsisinungaling, no? Kakauwi mo lang galing abroad. Kanino ka ikinasal? Tatawag ako sa asawa. Mahal. Anong meron? Ayaw maniwala ng pamilya ko. Nakasal ako. Patunayan mo nga. Paano ko patutunayan? Kunwari, halikan mo ako ngayon din. Ngayon na. Eksakto. Sinta, magsalita ka. Ipagpatuloy ang pulong. Kumbinsido na. King Lee. Dahil kasal ka na, ang napagkasunduang kasal ay kanselado na. Pero sa totoo lang, mali ang pamilya natin dito. Ang kolaborasyon natin sa pinagsamang proyekto baka masira. Ang mga Ki, ganun kababaw. King Lee, puntahan mo mismo ang Feng Rui Group. Makipagkita sa tagapagmana ng pamilya Ki. Ipaliwanag mo ng maayos. Humingi ka ng tawad sa kanya. Baka maayos pa. Ang gulo nating ito. Pupunta na ako. Anak, nagpalsipi ka ng marriage certificate para lokohin. Ituturo ko sa kanya ngayon kung ano ang ibig sabihin ng matandang luya ay mas maanghang yang binatang Ki. Sa ganda at alindog niya, hindi siya makakatanggi. Kumusta? Kailangan kong makausap ang CEO ninyo. Binibini, walang appointment. Hindi kayo makikipagkita sa... Sige. Sige. Kiwenyan, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Nandito ako para... Kayong lahat. Nalaman ko na. Ikaw ang assistant ng CEO, di ba? Tama, ako nga ang assistant ng CEO. Anong ginagawa mo dito? Naghanap ako ng... Kaya ikaw pala, Feng Rui. Oo. Ako nga, kumusta? Uubo ka ba? Wala yon, sumasakit ang tiyan ko. Tulungan mo akong magpahinga dyan. CJ. Bakit mo hahanapin ang Feng Rui ni? Gusto kong kanselahin. Hindi niya dapat malaman. Narito ako para i-cancel ang kasunduan. Lagi nilang sinasabi, bata raw ang Feng Rui at matagumpay. Gusto kong makita ng personal. Gusto mo ang Feng Rui Impossible. Nakayayamot ang mga mayayabang na, maliit na kapitalista. Lalo na ang Feng Rui. Hindi niya dapat malaman. Anong klaseng lalaki ang gusto mo? Mas gusto ko.
Yung mature at mapagkakatiwalaan, mabait at maalaga, at marunong magluto. Tama ang pinsan ko. Gusto niya talaga. Ang sarili ko ngayon. Anong ginagawa mo palagi? Ako. Naku, mahilig ako sa boxing, motorsiklo, diving, at pag... Dapat ko ba itong aminin? Paano kung matakot ang asawa ko sa masayahin kong pamumuhay? Pagbabasa ng libro, pagtugtog ng instrumento at chess. Ikaw, sining, musika, chess, kaligrapya, maayos na pagkatao. Paglalaro, boxing, karera ng motorsiklo. Pagluto, sa seremonya, exhibition at chess. Mukhang, magkamukha tayo. Tama. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Huwag na. Meron naman dito. Kumusta na? Kaya naman, kung kailangan mong umalis, sige lang. Aalis na ako. Engan. Paalam. 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 Presidente, tungkol kay MS, Shen. Hindi niya alam kung sino ako. At, humanap ka ng go-tutor bukas. Ano, ikaw? Ano, pumunta ka sa Feng Rui kanina? Nakilala mo ba ang sihi ng Feng Rui? Pero nandoon din si Kiwenya, hindi ako nakapag-usap tungkol sa pagpapawalang kasal. Buti na lang. O sige nga, hanapan mo ako ng Go instructor. Ang Go. Sinabi ko kay Kiwenya na bihasa ako sa 4 na si... Di kayong dalawa, nagpapanggap para sa isa't isa. Ang sweet naman ng chemistry ninyo. Oh, ito ang imbitasyon sa event ng Nightshade Club bukas. Lahat ng mga anak mayaman sa Yoncheng ay dadalo. Nakareserba na ako ng pribadong kwarto. Huwag mong kalimutang pumunta. Ibig sabihin ba, nandoon ang sisi ng Feng Rui. Kaya may pagkakataon ako. Kanselahin ang kasunduan. Diyos ko po, huwag naman sana. Magkasalubong silang dalawa. Parating na. Kuya, bakit sa maliit na lugar ka tumira? Komportable naman. Yung imbitasyon sa Nightshade. Iwan mo dyan. Ilalagay ko sa drawer. Tikman mo ito. Nakakain ba to? Subukan mo lang. Ito. Director. Dino, nakikiusap ako. Huwag mong sirain ang mga sangkap. Paano ko ba? Bakit biglang ang isang busy mong tao ay naging homemaker? Kiwenyan, nasa bahay ka ba? Sandali lang. Itabi mo na yung mga laruan at estatwa. I-lock mo na ang pantry ng kusina. Bilisan mo. Bakit ang tagal mo? Nangangatog ako. Pasok ka na. Kumusta pakiramdam mo? Nagluto ako ng lugaw para sa... Ang lamig ng mukha mo. Nakatagal ka ba sa lamig? Hindi ako ginaw. Ano nangyari sa kamay mo? Wala yun. Nasaan ang first aid kit? Tulungan kita dyan. Nandoon. CJ. Anong kalabog yun? Nauntog ang tuhod ko. Padaskol-daskol ka no? Nasaan ang gamot? Ang invitation. Naku, Nasaan ang gamot? ako na ang bahala. CJ. Umupo ka muna. Titingnan ko. Bakit ang pabaya mo? Masakit ba? Hindi naman. Kiwenya. Bakit ka? Kingsley, sa totoo, ako. Kuya, ako. Wala akong nakitang kahit ano, mauna na ako. Shai. Ludong, kaibigan ko. Ang ganda ng asawa mo. Salamat. Binendahe ko na. Aayusin ko na ang first aid kit. Kain tayo ng lugaw. Umalis na si Kuya Ki. Ingat ka. Sandali lang, nahuhulog ang mga gamit.
Kingly, Nahulog ang mga dala niya. walang problema. Dahil kasal na tayo, sama ka na sa akin. Ang pagsasama natin, baka maging awkward. Kapag sumama ka, maalagaan kita ng maayos. Aalagaan mo ako, ang mahinang asawa kong, madaling masaktan. CJ, sasama na ako, para alagaan siya. CJ, sasama ako, huwag kang mag-alala, aalagaan kita ng maigi. Subukan mo ito. Maligayang pag-aasawa. Sino ang mag-aakala? Ang dakilang si Miss Shet ay magtatakas para magpakasal ng mabilisan. Malaki ang utang mo sa akin. Talaga nga, si Miss Giant ang nag-setup sa akin online. Tama, tagay tayo dyan. Salamat. Tagay. O siya nga pala, ikwento mo naman kung anong klaseng lalaki ang asawa mo. Wow, di ko akalain. Ang ating solterong si Kuya Chi ay nagpakasal na pala. Di ba't sabi nila si Kuya Chi, may hinihintay pa raw? Wala kayong alam, ang asawa niya ay yung nakilala niya sa abroad 3 taon na ang nakalipas. Siya ang matagal niyang crush. Seryoso? Swerte mo Kuya Chi. Ano ng fate? Ilang taon na siyang nagplano, ng detalyadong plano, para lang makalapit sa kanya. Na pala, di pa niya alam na ako ang CEO ng Fengrui Group. Huwag niyong sabihin. Kumilos kayong normal. Gets na. Lalo tuloy akong naiinip. Anong klaseng babae ang nakuha ni Kuya Chi? Siguradong espesyal yon. Kasi, masayahin, matamis, mahinahon, mabait, at sobrang matyaga. Ang asawa ko ay responsable, gwapo. Di masamang bisyo, magaling magluto. Sa mga bar, di siya pupunta doon. Nga pala, Kingly, di ba't hinahanap ang SEC ng Fengrui? Nasa kabila, private room lang pala. Ngayon. Sakto, talaga? Qingyi, nandito tayo para i-celebrate ang tagumpay mo. Huwag mong banggitin ang pagpapawalang kasal. Baka nandito si Chi Wenyan. Tama. Merong punto. Si Kingly, tawagan ko si Kiwenya para makasiguro. Sige na, tagay na. Hello, Mahal, nasaan ka na? ako, nakikipag-inuman ako sa mga kaibigan ko. Ikaw, Ako, nasa library nag-aaral. mag-focus ka sa pag-aaral mo. Magkita na lang tayo mamaya. CJ, bye. Umalis ka. Salamat sa langit. Buti na lang wala si kuya. Hindi masama, mahal. Saan ka pupunta? Samahan mo ako. Umalis ka sa daan. Huwag kang magmadali. Sino ka ba ang humarang sa akin? Kung lalaban ka sa akin, wawasakin kita sa Yonchen. Naniniwala ka? Nakakabilib. Lele, dapat kang matakot. Halika, mag-usap tayo sa booth ko. CJ, Lanan. Magtipon tayo. Tayo'y mag-inuman. nag-enjoy ka ba? Kiwen yan, anong ginagawa mo rito? Lasing na nadulas na hindi sinasadya. Tinulungan ko siya. Ikaw. Ginoo, ang pagturo sa isang dalaga ay hindi katanggap-tanggap. Kayong dalawa, sobra na ang ginagawa ninyo. Kalimutan na natin to. Huwag nating takutin ang asawa kong bara. Palampasin na natin ngayon. Kalimutan na natin. Marupok si Kingly. Ayaw nating gulatin siya. Hayaan na natin siya ngayon. Mga siraulo kayong dalawa, ano bang problema ninyo? Ang bilis niyang tumakbo. Mukhang walang sugat, di ba? Kuya Chi, ito pala ang mabait at mapagmahal na babaeng sinasabi mo. Kingly, kumusta ka? Ayos lang ako. Kingly, ito pala ang lalaking sinasabi. Matino at responsible. Asawang hindi pumupunta ng bars. Tumahimik ka. Malaking problema na-booking na tayo. Sabay mo pa sa akin na may inuman kayong magkakaibigan. Ako kasi, paano ko? Hipag, sisihin mo ang Pangulong Fengrui. Hindi siya makatao, pinagpuyat si Kije sa paghahatid ng dokumento, hari ng pagpapaalipin. Tama, siya nga. Nasaan na ang tarantadong iyon? Umalis na. Hipag, nung pumasok ka, sakto siyang umalis. Diba, Perengki, umalis na siya. Wala na. Sayang na naman ang punta ko. Hindi ba't, nasa library ka? Nga, nasa library nga ako. Paano ko? Sumasakit. Ang ulo ko, siguro nalalasing na. Tama, nandito kami para sunduin si Jayang Yu. Ate, nandito ka na rin lang. Bakit hindi ka na lang umupo? Tara, shot tayo. Sige na, sige na. CJ, hindi. Hindi ako umiinom. Naihatid ko na ang lahat. Aalis na ako. Sige nga. Umuwi na tayo. CJ, alagaan mo siyang mabuti. Nakuha ko na. Ingat, Kuya Ki. Buti na lang mabilis ako umaksyon. Kung wala ako rito, magkakawatak-watak ang pamilyang ito. Tara, tagay na.
Parang may kakaiba rito. Anong sisi ang magpapadala ng sekretarya sa club sa hating gabi? Talagang may kalokohan ito. Kailangan kong kausapin siya. Paano ka? Naku, ang murang asawa ko. Ang delikado ng itsura. Pero ang ganda ng pangangatawan. Sulit na sulit. Masarap ba ang pakiramdam? Sa ibabaw ng dami, wala akong naramdaman. Tanggalin ko na kaya? Seryoso ka? Lanan. Talagang hindi. Kuripot mo naman. Pumunta ako para yung gabing iyon sa Yes Club. Ikaw ba? Kiwenya, anong ginagawa mo? Mag-asawa na tayo. Anong ibig mong sabihin? Hindi naman tayo magkakilala. Ito, masyadong mabilis ang lahat. Kaya nga, dapat tayong magkilala. Naalala ko lang, may importante akong lakat. Usap na lang tayo ulit. Nabulag ako sa kanyang ganda. Buti na lang hindi siya nagpumili. Kailangan kong makausap ang CEO ninyo. Excuse me po, binibini. Wala po sa opisina ang CEO namin. Wala dito. Alanan. Alam niyang pakikipaghiwalay ang pakay ko. Iniiwasan ba niya ako? Sir, huwag po kayong mag-alala. Naisabi ko na sa receptionist, kung lalapit si MS, Shen, sasabihin naming wala kayo. Mabuti. Shen Jiao, bakit ka nandito? Nagtrabaho ako sa Windrise bilang design assistant. Ano, bangkarote na ang pamilya natin. At sa lalong madaling panahon, ako na ang magiging Madam CEO ng Windrise. Siya, magiging CEO siya. Gising, Shen Kingli, nagsisisi ka na ba? Hayaan mong sabihin ko, wala nang saysay ang pagsisisi. Kasal ka na, kahit may asawa ako. Sa mga sosyal na babae sa Jiangsa, paano pa mapupunta sa'yo? Anak ka ng kabit, ikaw. Anyway, maghintay ka lang. Kumain ka ng utak ng baboy para tumalino. Shen Kingli. Tingnan natin kung gaano katagal ang yab. Nagtatago ka sa sihi ng Windrise. Ikaw ang mananagot sa mga palapag 18 hanggang 20. Kasama ang tihi at linis ng magsimula ngayon. Palapag 21 ay opisina na tanging mga staff ng sekretarya ang maaaring pumasok. Naiintindihan ko, Manager Jiang, hindi ako lalapit doon. Nabalitaan kong wala sa opisina nitong mga nakaraang araw. Imposible yan, kakapanood ko lang sa Bakit mo na Nag-uusap lang tungkol sa trabaho, magsumikap ka. Nahanap ko na. Tumigil ka dyan. Pakilala ka. Si Kiwenya nasaan man, walang oras mag-isip, takbo na. Anong problema? Imbestigahan ang janitor na yon. Mukhang pamilyar ang katawan niya. Kuskusing mabuti, siguraduhin walang dumi. Ang malaking mansa ng tubig ay dapat mawala. Opo. Hindi pa ako nagluto. Sa bahay noon, lahat ng to ay kasalanan mo. Sisi ng Feng Rui. Magkalaban na tayo ngayon. Sino yung cleaner na binanggit mo? Si Miss Shen po. Nag-apply si Miss Shen kaninang umaga para sa posisyon ng cleaner. Nasaan na siya ngayon? Nakulong siya sa CR. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi po, May tao ba dyan? Nasaan ang susi? hinay-hinay lang. Pag pumasok ka ngayon, para kang bayaning magsasagip sa dalaga. Tiyak na mabibihag. Ni Miss Shen ang charms mo. Akala mo makakapigil. Ito sa Kim. Shen Jiao. Ikaw pala ang may gawa. Sabing, bayaning sumasagip. Honey, Nangangarap ka. masakit ang binti ko. Mahal. Okay na ba ngayon? Ilseth, si Feng Rui. Ikaw na naman, laging may problema kapag nakikita kita. Swerting araw. Masakit ba dito? Dito mismo, mahal. Baka bali ang buto. Dadalhin kita sa ospital. Hindi naman pala ganun kalala. Baka gumaling din agad. Ano bang problema mo? May sayad ka ba sa ulo? O bulag ka? Sinipa niya ang pinto. Paano siya nasaktan?
Wala kang pakialam, magtrabaho ka na. Ikaw, mahal. Siya ang nagkandado sa akin sa Tanggal ka na. Tatanggalin mo ako. Sino ka ba para ganyanin ako? Ni hindi mo nga mabilihan ng singsil si Shen Qingli. Kuripot, pagtatanggal mo sa akin. Katawa-tawa ka. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang magiging El Racimo. Ang yabang mo, Jingre. Natatakot ka na? Mag-sorry ka na. Nagpapanggap na asawan. Alam ba ng siyan? Siya ang CC ng Feng Rui, ang boss mo. May kailangan? Kumusta, Ginoong Presidente? Ako si Shen Jiao. Miss Shen, ikinalulugod kitang makilala. Natanggal ka na. Umuwi ka na. Shen Qingli, hindi mo ito makakalimutan. Kumilos ka na. Buti na lang walang nabaling buto. Hindi ba ito ang opisina Ang buong palapag na ito ay isang opisina lang. Ipagpapalagay ko, hindi magagalit ang CA. Hindi naman. Tungkol sa binibini. Kamag-anak siya ng empleyado. Dahil nasaktan siya rito, pwedeng magpahinga. Sa opisina. Chi. Assistant Chi. Alagaan mo siyang mabuti. Labas. Umupo dito. Sige. May mga dokumentong kailangang basahin. Magpatuloy ka. Teka, huwag mo akong pansinin. Masakit pa rin? Humuhupa na ngayon. Hindi ko inakala na si Director Ch magugustuhang panoorin. Bakit ka nag-apply bilang tagalinis? Gusto kong mapalapit. Saka, kakagraduate ko lang sa Walang karanasan sa ito lang ang available na posisyon. May master's degree ako sa Sun Yat-sen University. Kung hindi dahil sa pagtitiwalag sa kasunduan kay si Feng Rui. Bakit ako magtitiis ng ganito? Pero nakakapagod ang paglilinis. Hindi naman masama. Masaya akong sabay tayo. Nagko-commute araw-araw. Ganun ba talaga ang pagmamahal mo sa Kim? Siyempre naman, napakagaling ng asawa ko. Paano ko hindi siya mamahalin? Pero simula nung ikinasal tayo, wala tayong iba kundi isang marriage certificate. Para bang hindi ka na-appreciate? Hindi naman. Masyado akong masaya para magreklamo. Walang arranged marriage. Natural lang na masaya ako. Ang bait mong asawa. Ang daling lokohin. Buti na una akong nanloko. Kung malaman mong may tinatago ako sa'yo, magagalit ka ba? Iwan mo na ba ako magpakailanman? Sa simpleng pag-iisip mo, ako ang manloloko sa'yo. Maigi pang aliwin siya. Mahal, naniniwala ako na may tinatago ka man para yun sa ikabubuti ko. Paano kung ako naman ang may tinatago sa'yo? Masyado kang musmos, halata ang iniisip mo. Anong may tatago mo? Kung nananahimik ka man, may dahilan yan sigurado. Hindi tamang araw para kanselahin ang kasunduan. Uwi na ako. Dapat ka na ring umuwi. Sige, tama na. Ingat ka. Hindi na kita guguluhin sa aalis na ako ngayon. Huwag kang magpangga. Baliktad ang hawak mong mga dokumento. Presidente, tungkol kay Miss Shen, ang kanyang aplikasyon bilang tagalinis. Masyadong mahirap ang paglilinis. Naalala kong nag-aral siya sa abroad na may kursong disenyo. Ilipat siya sa departamento ng disenyo. Hindi ka ba nag-aalala na mabuking ka? Pero sabi niya gustong mapalapit sa akin. Hindi kita akalain na uli lang nagmamahal. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong uli lang nagmamahal. Ang pag-ibig ang pinakamalakas na sandata. Kasalanan lahat ng putang inang Shen Qingli. Tigilan mo ang pag-iyak. Iyak ka na ng iyak. Paano ako naging ina ng isang taang anak? Sa unang araw mo pa lang sa nasibak ka na. Kung ako ang presidente ng Feng Rui, ayaw din kita. Talaga bang ako'y iyong tunay na anak? Sige, tigil na sa pag-iyak. Ako na ang bahala. Sa susunod na mga araw, may birthday banquet si Tim Reski. Doon ka magkakaroon ng pagkakataon. Nagsumbong ka sa akin. Bumalik na si Qingli. Ano ito? Kailan pa naging kailangan magpaalam sa pag-uwi? Shen Qingli. Hindi mo karapat-dapat bastusin ang nanay ko. Paano mo siya nasalita ng ganyan? Mag-sorry ka ngayon din. Hindi sinasadya ng kapatid mo. Diretsyong magsalita lang siya. Huwag mo sanang damdamin. Hindi ko siya sisishin. Ikaw ang sisi ko. Tiya, sa dami ng libreng oras, turuan mo naman ang anak mo ng respeto sa nakakatanda. Nauwi na si Qingli. Tay, Nakita mo ba si Xiaoqi? nakausap ko siya, pero Pero ano? matapos kong makausap ang SEC ng Windrise para pag-usapan ang pagtanggal ng kasal. Sino ba ang mag-aakala na ikukulong ako ng kapatid ko sa banyo? Jiao. Ikaw ba may gawa nito? Hay, hindi. Hindi ko gagawin. Agad na tinanggal siya ng CV. Hindi ka galit, ate, di ba? Hindi ko inakala na gagamit ang kapatid ko ng ganitong kasamang paraan. Kung malaman ito ng iba, napakalaking kahihiyan. Shen Jiao. Ito ba ang pagpapalaki ko sa'yo? Ikaw,
Lao Shen, may malaki pagkakamali dito. Ang Jiao namin ay may mabuting puso. Hindi niya kayang gawin iyon. Hanga ako sa kakayahan mo. Sinuspoil mo pa rin siya. Tumigil ka dyan. Matandang Shen. Shen Jiao, halika rito. Sinisiguro kong hindi kita papatay. Matandang Shen. Nagkamali si Jiao. Makalipas ang ilang araw, ay birthday banquet ni Madame Qi. Ang paghingi ng paumanhin. Dapat harap-harapan. Ano sa palagay mo? Bigla ang pagpapapuri na walang dahilan. Hindi pwedeng i-delay ang paghihiwa. Susundin ko ang desisyon mo. Tapusin na natin ito. Tatay, itong usapin. Hindi dapat baliwalain. Ang kapal ng ate ko. Ikinulong ako sa banyo. Baka susunod, ilagay ka sa kaba. Tatay, Sasawayin kita. hindi ko na ulitin. Huwag kang tatakbo. Bienan, malapit na ang birthday party ko. Nais kong ipahayag ang kanilang engagement sa okasyon. Ano sa tingin mo? Tinawagan ko na si Yanner at papunta na siya. Malapit na siyang dumating. Bienan, may iba pa bang hiling? Sabihin mo lang. Dapat talagang desisyonan ng parehong bata. Hintayin nating dumating sila. Lubos kaming nasiyahan kay Shen. Kapag nagpakasal na siya, ituturing ko siyang parang sariling anak. Para ipakita ang katapatan, dagdagan pa ng 100 milyon ang dote. Nag-aalala lang ako baka hindi sila magkasundo. Paano kung hindi sila magkagustuhan? Imposible yan. Kilala ko ng gusto ang anak ko. Siya mismo ang nagpanukala ng kasal na ito. Talagang gusto niya si Xiao Shen. Eksakto. Bienan. Tungkol sa dote, dagdagan ko ng 0% shares ng Feng Rui Group. Huwag mo akong sisihin, anak. Masyadong marangya ang alok nila. Bienan. Ang anak kong babae ay nasa iyong mga kamay na. Tara na. Sige. Tagay ng puro. Bakit wala pa sila rito? Bienan, tatawag na lang ako ulit. Pabilisin mo sila. Tuloy ang inuman lahat. Tay, ano nang nagmamadali? Dito pa talaga sa hotel? Room 6. CJ. Mahal, King Lei, anong ginagawa mo dito? ako kasi, may kliyente ako para sa CA. Pati weekend nagtatrabaho. Ang hilig magpaalipin ng... Maayos naman siya. Pinapagod ka ng 900 at 906. Ipagtatanggol mo pa siya. Bakit ka nandito? May kaibigang nangangailangan. Magkikita kami ngayon. Dinner sa bahay mamaya. Hihintayin kita. CJ, Mauna ka na. Nanay, tatay. Nakarating na rin kayo. Nanay, bakit kayo nagmamadaling tawagin ako? Ano ba to? Kailangan pag-usapan ang engagement ninyo ng maayos. Narito na ang magkabilang pamilya. At si Shen. Xiao Shen. nasaan ang lahat? Hindi pa natin pwedeng ipakilala ang ating mga sarili. Tara na, nanay. May emergency sa opisina. Kailangan ko nang umalis. Anak, hindi ka pwedeng umalis. Kain na kayo nang wala ako. Itong batang to, bakit bigla siyang umalis? Ang dami pa sana, nating dapat pag-usapan. Okay lang talaga. Sa iyong birthday celebration, malalaman din yan ang natural. Tay, nandito na ako. Nasaan ka na? Abala ako ngayon. Mauna na ako. Importante itong usapan. Ikaw na bahala. Ano bang mas importante? Sa pagkain kasama ang asawa? Wag na, tapos na ako. Eto ba ang engineering department? Yung karatula ng private room no point 9. Natanggal na naman. Bilisan nyo at palitan. Manugang, humihingi ako ng paumanhin. Nandito kanina ang anak ko, pero may emergency sa kanyang kumpanya. Kailangan na naman niyang umalis. Pakiusap, unawain nyo. Sakto naman, tumawag din ang anak kong baba na naantala siya tungkol sa kasal. Tayo na ang magdesisyon. Sige, pag-usapan na natin ang detalye ng kasal. Alam kong gusto mong ipakita ang perpektong imahe sa harap ni ate, kaya nag-order ako ng specialty dishes mula Zhuxianglo. Darating na lang yan, ipapaiwan ko sa hagdanan, kunin mo nang hindi halata. Salamat, tol. Hindi tayo manghuli diba? Huwag kang kabahan, galing lang ni ate sa abroad. Hindi pa niya nasusubukan ang lutong Zhuxianglo. Ako'y nagluto ng ilang putahe, hihintayin kitang kumain kasma ako. Pagod ka siguro. Ako na maghahain. Huwag na, magpalit ka muna ng damit. Ako na ang bahala sa paghahain. CJ. Kumusta ang lasa? Ang ganda ng itsura. Masarap. Kumuha ka ng sopas. Salamat. Subukan mo ito. Buti nga hindi pa niya nasubukan ang mga putahe ng Zhuxianglo. Akala ko'y hindi naman. Mas mahirap ang pagluto kaysa labanan.
Ni hindi ka man lang naghugas ng pinggan. Sinabi mo kay Chi Wenyan na marunong kang magluto. Gusto ko lang sana mag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Sino ang nakakaalam na ganito kahirap ang pagluto? Wala nang oras para matuto. O-order ako ng mga specialty mula sa Zuishyanglo para sa'yo. Magkunwari na ikaw ang nagluto. Hindi ba't pandaraya ito? Hindi pa ba sapat ang pagsisinungaling mo sa kanya? Tama ka. CJ, iwan mo na lang sa pinto. Ang putahin ito. Ako ang gumawa nito. Kumusta ang lasa? Halika, tikman mo na agad. Bakit pamilyar ang lasa nito? Kasing tulad ng kinain natin kahapon. Nasiyahan ka sa pagkain kahapon, kaya ginaya ko ang lutuin. Masarap ba? Ang sarap. Ang galing ng asawa ko, kahit simpleng luto niya ay katumbas ng pangunahing chef ng Zuishyanglo. Buti hindi niya napansin. Di ko inakalang ang husay ng asawa ko ay kapantay ng pinakamagaling na chef ng Zuishyanglo. Sa iba na lang tayo order next time. Busog na ako. Maglaro tayo ng chess. CJ. Aksidenteng pagkakamali. Nakalimutang itago ang chessboard. Naku, nakalimutan ko. Hindi ako marunong maglaro. Ikaw na una. Ako na ang mauuna. CJ. Bahala na. Gagawan ko na lang ng paraan. Di pa ako nag-aaral ng Go. Wala na, basta-basta na lang. Na-block mo na naman ako. Teka, parang gumoko ito. Sandali. Hindi na to pwedeng kailangan ng dahilan. Teka, bigla ko lang. Ikaw na mauna. Sa totoo lang, ako ay may importanteng tawag ako. Bukas na lang natin ituloy. CJ. Kingsley. Pasensya na at nagtiis ka. Masyadong nagmadali ang kasal natin. Lisensya lang ang meron tayo. Wala tayong mga kailangan. Engagement ring, kasal at kasuotang pangkasal. Ngunit ipinapangako ko, bibigyan kita ng nararapat. Ang lalaking to, grabe ang pang-aki. Anong iniisip mo? Bukas kukuha tayo ng singsing mo. CJ, Kuya Chi, ang ganda ng kotse mo. Pahiram pa ng ilang araw. Iabot mo ang susi. Sige na. Nakuha mo ba ang mga damit? Kuya Chi, makinig ka. Ang outfit na to, bagay na bagay sa'yo. Tingnan mo. narito ako. Ate. Ang tagal nating hindi nagkita. Nagkita tayo sa bar noong huli. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ito yung kotse. Nagustuhan mo ba? Siyempre naman. Hindi ko gusto to. Sa kanya. Oo, akin yan. Hipag. Bagay sa inyong dalawa. Tara na. Sakay ka muna. Ako muna dito sa kanya. May mga usapin kami sa kumpanya. Sige, kayong dalawa na ang mag-usap. Sige na. Ingat ka, ate. Alin ba sa mga kamay mo? Yung humipo sa asawa ko. Ang sakit, Kuya Chi. Komportable ka na ba ngayon? Aray, Kuya Chi, pakiusap. Hindi ko na uulitin to. Ang petty mo naman, Kuya Chi. Sa'yo na ang kotse. Alis na tayo. Ang laki naman ng pagpapahalaga mo, Brother Chi. Gusto mo ba ang mga ito? Gusto. Ang daming masyadong opsyon dito. Hindi papayag ang asawa ko. Empleyado lang siya sa opisina. Hindi ko trip yan. Masyadong makalat ang disenyo. Wala akong nagustuhan dito. Sino ba na hindi gugustuhin to? Mga gamit na 6 na digit ang presyo. Talagang magaganda. Mas gusto ko yung simple pero klasado. Maghanap pa tayo. Ang sasabaw ng mga salita ninyo. Pero ang totoo ay alam niyong dalawa. Hindi ka pa ba nakontento sa kalagayan mo? Ang ate mo, tagapagmana ng pamilya siya, nakakahiya ang ginagawa mo. Pakakasal sa ordinaryong tao, lalaking hindi man lang, makabili ng disenteng singsi. Wala kang pakialam dito. Kung patuloy kang magsalita, papatigilin kita ng tuluyan. Tinutulungan kita, ate. Hindi to pangkaraniwan. Alahas na kayang bilhin. Panaginip lang yan. Itong barya-barya. Di tulad ng may mga libo-libo lang na pangbuwan ng budget, hindi makabili ng magandang bag. Shen Kingsley. CJ, basura talaga kayo. Hindi ka man lang makabili ng singsing para sa sarili. Panoorin mong pabulaanan kita. Mahal, Kaya natin to. ang singsing na to ay 8 milyon. Akala mo ba ang isang credit card ay sasapat dito? Gamitin mo ang card ko. Ipapabalat mo na ba ito, sir? Suotin mo na. Shen Kingsley, ano ba nangyayari? Ang galing talaga ng asawa ko. Nagtataka ka kung sino ang tunay na walang pera, di ba? Yes, parang may paki ako.
Mahal ko, ibalik na natin ang singsing. Hindi mo ba gusto? Nako, napakamahal lang kasi. Huwag gumastos para sa itsura. May mga ipon ako dati pa, kaya ko tong mga bagay na to. Sa totoo lang, Hindi ako ganoon kahirap. ang galing mo talaga, mahal. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Sa salu-salo ngayong gabi. Ayos. Nandito ako para kanselahin ang kasunduan. Dapat mas disente ang suot ko. Pinakamahalaga, paano kung may makasalubong tayong asawa ko? CEO, anong ginagawa mo? Nandito si Shen Kingli ngayon. Sundin mo lang ako, huwag mong sirain. Ang daming bisita rito. Kilala ka nilang lahat. Hindi ito may tatago. Bakit hindi na lang sabihin? Ang totoo ng direkta? Hindi pa tamang panahon. Teka lang, CEO. Mag-adapt kung kinakailangan. Walang pagkakamali. Sandali lang, delikado na ito. Alam ba talaga ng CEO na siya'y ikakasal ngayon? Salamat sa pagdalo sa espesyal na okasyong ito. Ang gabing ito ay pagdiriwang ng kaarawan ng aking asawa at kasunduan ng aming anak sa pamilyang Shen na panganay na anak magaling. Nasaan siyan? Nagsimula na ang seremonya. Nasaan na siya? Pinahanap ko na siya. Nasaan si Kingli? Hindi ko siya nakita magdamag. Hanapin siya agad. Kaninong kasunduan ito? Si CEO Feng Rui. At binibining Shen. Ikaw, Shen Qingli. Ang ikakasal. Kay Feng Rui. Hindi ako sang-ayon. Anong ginagawa mo? Nakalimutan mo bang nandito asawa mo? Bakit siya nakabihis para isang waiter? Baka katulad mo lang siya. Impossible. Yung singsing na yun siguro ang nakaubos sa kanyang ipon. Kaya naman, nagtitrabaho siya para sa pamilya. Kayong dalawa ay tunay na magkatugma, sadyang pinagtagpo ng langit. Tumigil ka. Mukhang may nagsasalita para sa iyo. Bakit nandito si Shen Jiao? Mukhang ilalantad niya ang sikreto ng kasal nyo. Alam ko namang itong dalawang babae ay may masamang balak. Ginagawa nila akong tanga. Pigilan mo siya, huwag mong papagsalitain. Shen Jiao, anong ginagawa mo? Hindi maaaring magpakasal si ate at Enithki dahil sa tingin ko ay hindi siya karapat-dapat kay Enithki. Tama na, wala kang karapatang magsalita dito. Bienan. Biyanan, malaking pagkakamali ito. Malaking pagkakamali lang talaga. Hindi pa alam ng anak ko ang dapat gawin. Nagsasalita lang siya ng walang kwenta. Pangahas kayong sumira ng engagement party. Pagsisisihan niyo ito. Tatay, para sa kabutihan ninyo ito. Asawa ni Chairman Ki. Hindi makakapagpakasal ang ate ko. May asawa na siya. Ano? Roshen, ano ang nangyayari dito? Biyanan, maling-mali talaga ito. Walang kasal na naganap. Nagkakalat lang ng kalokohan ang batang yan. Fake a marriage certificate. Nagsinungaling siya. Peking lahat ito. Totoo ito. Nakita ko mismo ang asawa ng ate ko. Tumigil ka. Lumabas ka na. Dalhin niyo siya palabas. Umalis na tayo. Ngayon na. Biyanan, si Yang Ki ay ang tangi naming tanggap na manuga. Mr. Chi. Ang gulo dito. Marahil ay pwede ninyo ipaliwanag ito ng personal? CJ. Magpapalit muna ako. Toto man o hindi, ang usapang ito ngayon, hindi dapat malaman ng publiko. Malaking pagkakamali lang ito. Biyanan, ang pangyayari ngayong araw, kailangan niyong magpaliwanag. Nanay. Tatay, anak, ipapaliwanag ko ang lahat. Hindi ito ang tamang lugar. Pumunta tayo sa lounge. Tara na. Ano na ang gagawin natin? Ako na ang bahala na ipaliwanag sa kanila. Nasaan ang lahat? Kalimutan muna natin sila. Nakita ko lang, ang iyong minamahal na madrasta, na hinayla si Shen Jiao sa tabi, parang may binabalak sila. Tingnan natin. Tumabi kayo. Nagpakasal nga talaga si Shen Kingli. Nanay, bakit naman, hindi mo pinagkatiwalaan sarili mong anak? Nakita ko ito ng sarili kong mata. Ang asawa ni Shen Kingli ay bumili pa ng singsing na diamante. Sino ba talaga ang asawa niya? Hindi ko rin alam. Isang walang kwentang dukha. Pero nanay, nangako ka. Napapakasalan ko si Enithki. Tama na, bihira magpakita ang pamilyang Ki. Itong handaan sa kaarawan, ang tanging pagkakataon mo. Ilagay mo sa baso niya mamaya. Painumin mo si Enithki nito. Nanay, alam ko, tutulungan mo ako. Si Itay. Huwag kang mag-alala, ang tatay mo, hindi na tayo mapipigilan ngayon. CJ. Qingli, narinig mo ba ang sinabi nila? Qingli, narinig mo ba talaga ang sinabi nila? Narinig ko. Bakit ang compost mo? Gigisahin ni Shen Jiao si CEO Chi. Droga niya. Alam ko. Ano nang pakialam ko? Si CEO Chi ang target niya is Hiki, hindi asawa ko. Ba't ako mababahala? Ano nang sasabihin mo kanina? Nakalimutan kong di mo alam ang tunay niyang pagkatao.
Anong pagkatao? Pero si CEO Chi, kahit ano paman, ikakasal ka sa kanya. Di pwedeng panoorin mo lang ang tagumpay ni Shen Zhaojiao. Kapag imbestigahan ni CEO Chi, maghahirap ang pamilyang Shen. May punto ka. Pero kumalma ka. Sa kokote ni Shen Zhaojiao. Mabibigo yan sigurado. Panoorin mo to. Nakatutok ang mata sa akin. Ang galing. Tayo'y magsaya dito sa palabas. Ganyan talaga ang buhay. Sinasabi mong ikaw ang nobyo ni King Li. Opo, tito. Gago ka. Wag tito, tatay, na ang tawag mo. Anak, ang bilis kumilos. Tunay kang tunay na anak ko. Parang noong kabataan natin. Magaling magpalaki. Tatay. Mabuting manugang, wag mahiya. Ibig sabihin pwede ko na makilala ang manugang ko. Alam ba ni King Li ang tunay mong pagkatao, tatay? Hindi niya alam ang totoo sa akin. Aamin na ako sa kanya. Ang babaeng si King Li, matigas ang ulo. Kung patuloy mong lolokohin, baka hindi ka patawarin, kahit anong mangyari. Sa mag-asawa, walang sama ng loob na tumatagal, magkaayos, at ayos na. Tama, talagang tama. Anak, ma, hindi ba panahon na magplano na tayo ng kasal mo? Gusto ko ako ang mag-organisa ng kasal. Ang anak ko ay napakadesidido. Suportahan ka namin. Sabihin mo lang sa accountant kung anong pondo ang kailangan mo. Salamat, ma at pa. At tungkol dito, pakiusap panatilihin itong sikreto. Naiintindihan. CJ, Makipag-ugnayan sa magiging manugang ko, palakasin ang inyong koneksyon. sige na, shoot. Mga magulang, pag-usapan natin ang mga detalye. Mahusay, simulan na natin. And with Ki, nagkita tayong muli. Tila pa ulit-ulit tayong pinagtatag ng tadhana. Napagkamalan niya akong CEO. Isang toast para sa iyo. Miss Shen, kung wala nang iba, aalis na ako. Huwag kang magmadali. Narinig mo na, Jimmy Ki. Kasal na ang kapatid ko. Ang kontrata ng engagement na iyon ay wala ng bisa. Dumiretso ka na. Bakit hindi ako ang isaalang-alang mo? Anak din ako ng pamilya Shen. Ang panlalandi ni Shen Zhaojiao ay nasasayang sa mga bulag. Hindi pinansin ni Mr. Chi ang toast. Ang pagtatanghal na ito ay bumagsak. Oras na para sumali ako. Dahan-dahan sa pag-inom, malalasing ka agad. Nako, ang sama ng timing mo, ate. Shen King Li, bakit parang laging nandito ka? Ako rin ang dapat magtanong niyan. Bakit ang lapit sa fan ko? Kung malaman ng CEO na tinatawag mo ako, fiancé mo, mawawalan ako ng trabaho. 8. Nandito lang ako para magtagay kay si Iki. Hindi ka naman magagalit, di ba? Inumin mo. Walang tirang isang lagok. Ubus na ang alak. Bakit nandito ka pa? Siki, nakikita niyo ba kung gaano makulit ang kapatid ko? Kung ako ang asawa mo, hindi ako ganyan kumilos. Umalis ka na. Kung wala nang ibang usapan, aalis na muna ako. Teka, May nakita ka bang King Li? Nandyan siya. narito ako para pag-usapan ang pagpapawalang bisa sa kasunduan. Tama ang kapatid ko, may asawa na ako. Mapagmahal at mapagkakatiwalaan ang asawa. May edad at gwapo. Nababaliw ako sa kanya. Siya lang ang pipiliin ko. Kaya ang ating kasunduan, Ito, hindi ko kayang magpasya rito. ang sarili mong kasal, hindi ba desisyon mo? Ang usaping ito, MS, Shen, tungkol dito, maiintindihan mo rin paglaon. Bakit ka tumatakbo? Matino at mapagkakatiwalaan, mabait at pambihira. Helang sa pag-ibig, ikaw lang ang gusto. Pinsan, nakakabighani ang alindog mo. Pigilan mo ang biro. Kailan mo balak, aminin kay Chingli. Alam na ng mga magulang natin, sasabihin ko na sa kanya. Kung confident ka, sapat na yun, hindi kita istorbohin. Sabihan mo si Iki. Naghihintay si Iya Shen sa lounge. Pagkapasok ko, isirado mo ang pinto. Opo, MS, Shen. Dagdag na 100 ipagkatagumpay. Naiintindihan ko. Jichi, sabi ni MS, Shen, naghihintay siya sa lounge. CJ. King Li. Ikaw ba yan? AFK, ako ito. Lasing ka na.
Hindi ako lasing. AFK. Lasing na si Immersion. Ayos lang ako. Tulungan mo ako, Iki. Ang init ng pakiramdam ko. Tumawag ka ng tutulong sa'yo. Ayaw ko. Maganda ba ako? Wala na akong choice. Nakakandado. Shen Zhao Jiao, may masamang balak. Baka mawala ang bait ni Presidenteng Chi. Huli ka. MS, Shen, asawa mo. Sino ang kasama talaga? Asawa mo. At si Shen Jiao. Tama. Baka silang lahat ay. Shen Jiao, ang lakas ng loob mo. MS, Shen, lasing ka na. Okay lang. Wala nang ibang paraan. Kiwenya. Ikaw salbahe ka. Mahal, buti na lang maaga kang dumating. Baka nawala na ang pagkadalisay ko. Mabait na bata, nandito na ako. Huwag kang matakot. Ano nang nangyayari sa kanya? Malamang sumobra ang ininom niya. Shen Jiao, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Delikado dito, umuwi na tayo. Dalhin siya sa ospital. CJ. Ayusin mo ito. Ako. Sino ka ba? Huwag kang lalapit, Pigilan mo yan, umuwi na tayo. Ayaw. Bitawan mo ako. Bitaw. Sige, uwi na tayo. Lumapit ka, kakagatin kita. Kung ipipilit mo to, itatapon kita sa kotse. Sinigawan at sinaktan mo ako. Wala akong ginamit na lakas. Tigilan mo ako. Ipangako mong hindi mo na, ako sisigawan pa. Mahalin mo ako habang buhay. Kaya, saan tayo pupunta ngayon? Uwi na tayo. Uwi. Ayokong umuwi. Gusto ko. Saan mo gustong pumunta? Ako gusto ko. Gusto ko, pumunta sa bahay mo. Di mo nga ako kilala. Gusto mo pa rin pumunta sa bahay ko. Kapag di mo ako pinapasok, magkaka. Ano ng problema? Masama pakiramdam. Susuka ako kapag di mo ako pinapasok. Eh bakit mo? Gustong-gustong makita ang bahay ko. Dahil type kita. Saan to? Ito ang tahanan natin. Ang ganda. May tahanan na ako sa wakas. Bitawan mo muna. Di ko bibitawan. Mahal, akin ka na. At akin ka rin. Alam ko na kung sino ka talaga. Asawa kita. Hayun ka, sa wakas, na-realize mo na asawa mo ako. Mahal, gutom na ako. Lulutuan kita. Dapat mabait ka, huwag kang makulit. CJ. Handa na ang pansit. Ano ang problema? Hindi ikaw ang asawa ko. Ang pagluluto ng asawa ko ay hindi ganito kasama. Pasensya na sa mga kasinungalingan ko. Hindi talaga ako marunong magluto. Pero, noong nakaraan, masarap ang niluto mo. Galing sa Zuixianglu yon noong nakaraan. Zuixianglu. Alam ko. Galing din sa Zuixianglu yung akin. Pareho tayo. Bukod sa Zuixianglu, ano pa ang mga tinatago mo? Di ko sasabihin. Kung di mo sasabihin, mahal, ikukulong kita rito, walang pagkain para sayo. Noong gusto mo ako, tinawag mo akong irog. Ngayong ayaw mo na, pinagugutom mo ako. Ikaw walang puso. Kailan ba natawag kita ng iro? Akala ko, minahal mo ako kahit minsan. Di ko inakala. Sa huli, panaginip lang pala ang lahat. Subukan mo ang mga ubas na ito. Ang tamis, mahal, ang bait mo sa akin. Gustong gusto kita. Talaga? Anong hinahanap mo? Insenso. Ano bang insenso? Para sa seremonya ng panunumpa, desidido na ako. Tayo na magkapatid sa panunumpa na walang pinagsamang. Ganito na ba talaga ang gusto mo sa akin? Hindi.
Bakit? Dahil ba pangit ako? Hindi naman. O dahil mahirap ako? Hindi kailanman. Ano na ngayon? Mabuti pang mamatay kaysa malagay sa kahihiyan. Patutunayan ko ang aking determinasyon sa pamamagitan ng kamatayan. May hadlang pala rito. Ang lupit mo. Kinukulong mo ako rito. Parang kaya kong gawin yon. Baka naman ayos lang ang pagkakul. Pagkakain at tirahan ba ang ibibigay? Kung magpapakabait ka, kasama ang pagkain. Magpapakabait ako. Ipikit mo ang mata at matulog ka. Kung alam mo, si ako ng Feng Rui. Bakit ako nasa kwarto ni Kiwen yan? May nangyari ba sa amin kagabi? Hindi ako ganoong klaseng tao. MS, Shen, Windrise Headquarters ito. Maligayang pagbati sa'yo bilang bagong designer namin. Mag-report sa opisina bago mag 9 AM. Sino na pumapasok ng ganito kaaga? Di importante ang trabaho. Ang importante, malapit ako sa asawa. Narinig mo ba? May baguhan na. Biglang pumasok ngayon. Siguro may koneksyon yan. Hayaan silang pumasok. 2 taon na ako rito. Dapat tawagin niyo ako senior colleague. Okay ka lang ba? Nandyan ang CR. Mag-ayos ka. Salamat. Magpalit ka na ng damit. Yuwang. Nandito na yung bagong designer. Eh ano kung pumasok sila? Ano? Pasensya na po kanina. Kung hindi ako boss mo, hindi mo siguro ako sasabihan ng paumanhin. Pasensya na. Hindi sinasadya ni Wang Yu. Kuha ka ng bagong upuan. Sige, kailangan mo nang umalis. Ngayon din. Hindi ako takot sa kanya. Kahit nasuot-suot niya ang limited edition na suits. Hindi yun nagpapabango sa kanya. Tama na. Kahit ano pa ang sabihin, siya pa rin ang boss natin. Paano natin malalaman nakatikim siya para makapunta dito? Ang Feng Rui Group ay hindi basta kumpanya. Kailangan mo ng tunay na kakayahan para mabuhay dito. Hindi ako ang pinararatingan mo. Buksan mo. Nagsorry na ako. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang pagsisisi, hindi makakatulong. Bayaran mo ng wasto. Pero hindi ko kaya. Walang pera. Ibabawas na lang sa sahod mo. Ang petty. Kahit hindi ko mabili ang bagong koleksyon nila. Pero, hindi ko sinadya sirain ang damit. Tama, aksidente lang yun. Masyadong mabigat ang pagbabawas. Akala nyo ba, hindi sinasadya yun? Mr. CEO, nagkakagulo sila doon. Tulungan ba namin si Miss Shen? Hindi na kailangan. Kaya niya yan mag-isa. Nandoon si Linlin. Hindi niya sinadya na sumalpok sa'yo. Ayan, Shen, hindi mo ako pwedeng husgahan dahil lang di ko kayang bumili ng mamahaling gamit. Akala mo mababa ako sa'yo. Ngayon ikaw pa ang biktima? Ano ang ibig mong sabihin? Yung footage sa break. Nakita mo, Miss? Ginang, Shen, taos puso po akong humihingi ng tawad. Wang Yu, humihingi ka ng tawad kay Ginang. Shen ngayon din. Hindi masosolusyonan ang pagsusori ito. Pero hindi niya ito kayang bayaran. Kung wala ka naman palang pera, bakit mo pa sinadya sirain ang suot ko? Dapat maging responsable ang isang adulto sa mga pagkakamali nila. Tama siya, kung nagkamali ka, kailangan mong ayusin. Eksakto, pinaghinalaan mo kami. Kay Shen kanina. Humihingi ako ng tawad. Bawasin niyo na lang sa sahod ko ang panglinis. Alam kong galit kayo sa akin dahil nakuha ko ang posisyon ng hindi patas. Ngunit patutunayan ko sa pamamagitan ng sipag. Yung empleyadong palakasan, nangahas pang magsalita ng husay. Nakakawa ka. Tama na. Narinig nyo ba? Nagpakasal ang CEO kahapon. Sino ang swerteng babae? Nakapagpasok ba sa puso ng CEO natin? Kalokohan, taon ng kasal yun. Nagpakasal na ang CEO natin.
Ikaw pala ang... Bagong salta lang ako sa design department. Ang galing niyo namang makibalita. Sige na, kwentuhan niyo naman ako. Makinig kayo. Noong huling meeting, nakita ko mismo, nagde-text ang CEO sa asawa niya, at nagpadala ng halik. Ayos na chika yan. Kung hindi ko pa nakita, hindi ko rin paniniwalaan. Ki naman niya, may asawa ka na, ayaw mo pa iwan, hindi ko to palalampasin. Matagal na panahon ang design department. Ito lang ang nagawa. Pag-ulitin nyo yan, Sige po, Presidente. investigahan si Designer Lee. May progress na ba? Ayon sa report, nasa bansa siya at nasa Cloud City ngayon. Hanapin nyo agad. Ki naman niya. Sinungaling ka. Manloloko. Ang lakas ng loob mong magsinungaling. Mahal, Ano ng pagkakataon? Naghihimay ng mga dokumento. May kailangan ka ba sa C? hindi. Wala. Alin ba? Trabaho o libangan? Dapat sana. Ipapakita ko ang mga plano ko sa disenyo sa C. Nasaan na ang mga yon? Nakalimutan ko. Tama. Naiwan ko. Yamang wala ka naman pala. Paano kung bumalik ka na lang sa susunod? CJ, aalis na ako. Teka, May iba pa ba? narinig ko sa mga katrabaho na ang Sihi ay maagang nagpakasal. Di naman. Sa totoo lang, may asawa na ako. Eh kung ikaw. Nabigla talaga ako. Hindi ko inaasahan na napakabata ng at may asawa na pala. Maganda at may napakagaling na asawa niya. Ako. Sobra siyang minamahal ng C natin. Exact. Mga kasintahan kami noong bata pa. Ah, ganun ba? Buong pusong pagbati sa inyong dalawa. Salamat. Gago ka. Sir, tigilan niyo po ang pagtitig. Talagang umalis na si MS, Shen ngayon. Kung malaman ni MS, Shen, na nagtulungan tayong linlangin siya, ako Hinay-hinay, nandito ako para sa'yo. madali sa'yo magsalita, asawa mo siya. Pero pag nagalit siya, hindi ko kakayanin ang galit niya. Tripling sahod sa buwang ito. Sir, maupo na po kayo. Handa akong sumuong sa hirap para sa bawat utos ninyo. Tingnan mo ang sarili mo. Paano kitang pinalaki na napakatanga mong anak? Inayos ko ang perpektong pagkakataon at sinira mo pa rin. Ngayon nakahantong ka sa nakakatawang kalagayang ito. Ma, hindi ko maintindihan kung saan ako nagkamali. Talagang inilagay ko ang gamot sa baso ni President Key. Sabihin mong hindi ka ganoon katanga. Nanay, ano pong sinasabi ninyo? Paano ako naging ganito katanga na gumawa ng ganitong bagay? Nakakahiya ka talaga. Ano nang gagawin natin ngayon? Kinausap ko na ang tatay. Nakansela ang kasal nila. May pagkakataon ka pa. Ano nang susunod nating hakbang? Ah, buhay pa pala ang kapatid kong mahal. Shen Kingli, ano ba ang pakay mo? Nagdadala pa ng puting chrysanthemum sa may sakit. Binabasagan mo ba ako ng buhay? Ah, alam mo pala, ano man ang mangyari, Jiao Jiao, kapatid mo pa rin siya. Wala akong kapatid na nambibisto ng asawa ng kapwa. Sinong nanlandi sa bayaw ko? Naku, yang asawa mong hampas lupa. Nilibre ayaw ko sa kanya, alam mo yun? Ayaw mo sa kanya, kahapon sa lounge, kumakapit ka ng kumakapit sa asawa ko. Nakalimutan mo na ba? Ako. Manlandi sa asawa mo, malinaw na pumunta ako sa lounge ni General K. Ikaw ang nanlandi kay General Key. Hindi ko akalain na nakadroga ka pala at nawala sa sarili. Kaya napagkamalan mo ang... Kung magsasalita ka ng kung ano-ano, paano ko magagawa ang ganyan? Shen Jiao Jiao, binabalaan kita. Huwag ka nang gumawa ng gulo. 2 ng shares ng Shen ay nasa akin. Kung guguluhin mo ako, wala kang makukuhang kahit piso. At tita, mas mabuti na disiplinahin mo ang anak mo. Ang pagiging landi sa asawa ng kapatid, baka mawala pa ang pwesto. Hindi totoo. Bakit binigyan ka ni Itay ng napakaraming shares? Kung gugustuhin ko, buong Shen Group ay akin. Hoy kapatid, dapat magpakabait ka at huwag makialam. Inay, totoo ba ang sinasabi niya? Bago namatay si King Rekshen, inilipat niya lahat ng shares kay Shen Kingli. Akala mo, magiging ganyan siya kakonfiansa. Saka pala, totoo ba, niligawan mo ang asawa ni Shen Kingli? Bakit hindi ka rin naniniwala sa akin? Yung asawa niyang hampas lupa, para saan ko siya kailangan? Eh bakit niya sinabi yun? Ano ako, manghula? Saka, kung sakali mang ginawa ko yun, hindi ba't ikaw rin? Ang nag-utos na landiin si Emith Ki. Dapat si Yi ang maging bayaw ko. Walang yaka, magkaiba talaga yun. Anong pinagkaiba? Yung kasal sa pamilya, tinanggihan mismo ni Shen Kingli. Tira-tira lang ang kinuha. Ganyan din ang tingin mo sa akin. Layas ka. Hindi kita ina. Buti na lang wala si Kingli ngayon. Mahal, uwi na ako. Ang siksik ng hangin ngayon. Bakit ka agad nakauwi? Wala sa bahay ang tatay ko. Pumunta sa ospital si Shen Jiao Jiao. Walang tao sa bahay kaya bumalik ako. Mahal, anong kinain mong patago? Wala akong kinain.
Talaga. Seryoso, nauuhaw ka ba? Kukuha ako ng tubig para sa'yo. CJ. Game console. Bakit may ganitong gamit sa bahay? Uminom ka ng tubig. Mahal, gusto kong maligo. Pwede mo ba akong pagliguan? Naman. Soda. Handa na ang paliguan. Sige na. CJ, maliligo muna ako. Game console, soda, mga helmet. Doktor, sa palagay ko ang asawa ko ay split personality disorder. Maaari nyo bang ilarawan ang sintomas niya? Ang mga kamakailan niyang pag-ugali at dating personalidad ay lubos na magkaiba. Kaya naman sa lumitaw ang kanyang alter ego. Pwede mo bang palawigin? Karaniwan siyang napakadisiplinado at masino, pero noong nakaraang linggo nahuli ko siyang nagkukubli sa pagkain ng mabahong pansit at naglalaro. Posible kayang natutuwa talaga siya sa mga ito. Impossible. Ang asawa ko ay hindi kailanman gagawa ng mga ganyang bagay. Nakausap mo na ba siya ng direkta? Hindi. Natatakot akong maging dahilan. Ng paglitaw ng alter ego niya, alam ba niya? Malamang, hindi. Sa kasalukuyang ebidensya, hindi natin masasabing may dual personality siya. Mungkahi ko ay, mas matagal na pagmamasid o dalhin mo siya rito para masuri. Naiintindihan ko. Salamat. Pinaghihinalaan mo si Chiwen yan na may split personality. Nakakatawa ba yon? Mas gusto mo pang isipin na siya'y baliw, kaysa aminin na nagsinungaling siya sa'yo. Naniniwala ako sa kanya. Hindi niya gagawin yon. Paano kung ginawa nga niya? Jayang yon sa tingin ko. May kinikilingan kalaban sa asawa ko. Mabuti siya. Hindi siya magsisinungaling. Hindi mo siya kilala. Pinsan ko siya, kilala ko siyang mabuti. Ang matatamis na salita ng mga lalaki ay kasinungalingan ng demonyo. Kung, ang ibig kong sabihin, kung nilinlang ka nga niya, ano ang gagawin mo? Kalimutan mo ang sinabi ko. Ano plano mo ngayon? Sundin ang payo ng doktor. Obserbahan muna ang sitwasyon. Maglinis tayo. Marumi. Punasan mo lang. Tubig yan, hindi soda. Mali ba ang pagkakaintindi ko? Mahal, nagpa-deliver ako. Pansit kuhol, tokwat mabaho, pritong manok. Gusto mo? Mahal, ikaw. Hindi ako kumakain ng malalasang pagkain. Hindi masustansya ang delivered food. Dapat ka ring magbawas. Bakit mo ako sinusundan hanggang si? Ikaw na. May sasabihin ka sa akin. Bakit mo ako palaging sinusundan? Gusto ko lang maging malapit sa'yo. Talaga? Anak, narito na si nanay para bisitahin ka. Nanay, Ito na nga ba ang manugang kong maganda? Ang ganda-ganda mo pala. Lumapit ka, umupo ka, tingnan kita ng maayos. Kayong maupo, nanay. nanay, bakit kayo nandito? Hindi ba ako pwedeng dumalaw sa anak? Hindi naman para sa'yo ang punta ko. Chingli, komportable ka na ba dito? Mabuti ba ang trato niyan sa'yo? Maayos naman po lahat. Hindi po niya ako pababayaan. Nakakataba naman ng puso. Hindi man lang sinabi niyan, tungkol sa kasal ninyo. Kung nasabi lang sana niya agad, nauna na sana kaming dumalaw. Unang beses kong makilala ito, at wala akong nadalang regalo. Sana'y huwag magalit. $500 ito. Ang halaga, $500. Nako, $500 ito. Huwag mong ikagalit ito. Paano ako maiinis? Unang beses makita si nanay. Parang matagal nang magkakilala. Tila dati nang nagkita. Anong problema? Nabulunan lang. Walang problema. Huwag mo siyang pansinin, Lily. Masyado atang maliit dito. Bakit hindi kayo lumipat sa amin sa probinsya? Mas madali kaming makakaalaga. Nanay, maliit pa ito sa tingin mo. Gaano kalaki ang lupain ninyo? Siyempre malawak, kalahati ng bundok sa amin. Nasa baryo kami, nakarenta ng kalahating bundok, sobrang luwag. Tama. Nanay, kailangan mo ba ng pera? May ipon pa ako dito. Hindi kailangan, hindi ko pwede tanggapin pera mo. Nanay, umupo ka muna. Ipagtitimpla kita. Magkwentuhan kayo. Inay, $500. $500 lang ibibigay mo. Sa buong buhay ko, di pa ako nakaranas ng kahihiyan.
Si Lily na napakabait, tapos lokohin mo pa. Paano ako nagkaroon? Inay, hinaan mo ang boses mo. Ngayon ka pa natakot, bakit ngayon ka lang nag-isip? Kung hindi ko ginawa ito, wala kang manugang ngayon. Nakakaangas kang magsalita. Sinisiguro ko, magsasabi ako ng totoo sa kanya. Natatakot ako baka si Chi ay iwan ako pag nalaman ng katotohanan. Inay, magtiwala ka naman sa anak mo. Mahal, nandito si inay. Magluto ka ng makakain. Lulutuan kita ng pagkain. O inumin mo ang tsaa, inay. Qingli, kapag si Yan ay nagkamali sabihin mo sa akin, sasawayin ko siya. Pagagalitan ko ng husto. Gusto mo bang manatili ako? Inay, hindi mo ba napapansin? Nakakaiba ang kanyang ugali. Alam na kaya niya. Anong meron? Hindi na importante. Baka ako lang ang may mali. May mga dapat akong asikasuhin. Kailangan ko nang umalis. Inay, hindi ka ba kakain? Bakit nagmamadali? Kanina mo pa gustong kumain. Dadalhin ko ang asawa ko mamaya. Huwag kang magsabi ng kung ano, huwag mo siyang impluwensyahan, at huwag kang magkunwaring, sobrang close tayo. Kuya Zhao. Si Ginoong Zhao ito, sa kanya ang lugar na ito, nakapagtrabaho na kami ng ilang beses, magkakilala lang kami, ito ang asawa ko, Shen Qingli. Matagal na. Ang tagal nating hindi nakita, kuya. Magkakilala ba kayo? Nagkita kami sa isang flight. Tama ba, Kuya Zhao? Tungkol sa huling proyekto natin, hindi natin ito natapos pag-usapan. Tayo na lang mag-usap. CJ. Ano ng sikreto na hindi pwedeng sabihin dito? Kuya Zhao, wag mong sasabihin kay Kiwen yan. Magkunwaring hindi mo ako gaanong kilala. Sabihin mo nagkita lang tayo ng hindi sinasadya. At wag mong ipaala, mahilig ako uminom at mag-bar. Ano ang relasyon ninyo? Hindi ba't nagpaliwanag na kami? Kasal kami sa batas. Totoo pala kayong mag-asawa? Sa kasalukuyang sitwasyon, kung maaari kong itanong, bakit parang may tensyon sa pagitan nyo? Kung alam mong bastos, bakit mo tinatan? Masyadong personal iyan. Huwag na iyan. Tulungan mo muna ako dito. Gwapo, pinagmamasdan kita. Lilibre kita ng inumin. Anong inumin mo, gwapo? Whiskey o beer? Sama ako sa inyo. Sino ka? Mahal, tinanong niya kung sino ako. Asawa ko siya. Anong gusto mong hapunan? Kahit ano okay lang. Ikaw magluluto, di ba? Hoy, sandali lang. Noong huli, kailangan kita ng pabor. Bantayan mo to para sa akin. Ililipat ko ang sasakyan. CJ. Bakit ang layo mo? Lanan. Walang dahilan. Tama na. Ligtas muna. Tamang distansya. Bilisan mo. Hawak na ako ng mahigpit. Di ko inakalang takot ka sa aso. Hindi lang ako komportable sa mga hayop na aso na nakikishare ng espasyo. Sige na nga, sisihin mo ang pamilya ng aso. Bilis. Alisin mo na. Salamat. Mabait na bata. Qingli, alam mo ba, si Feng Gru ay tinutrack ang galaw ni Li. Bakit ako hinahanap? Yung CEO, dating nobyo mo, nagde-design daw siya ng koleksyon ng alahas na may temang pag-ibig para sa asawa niya. Buti tinanggihan mo siya. Yung ibang designer ni Feng, palamuti lang ba? Di sila makakapantay. Paano nila makakasabay sa pinakamahirap hanapin at pinaghahangad na designer? Kukunin mo ba ang trabahong ito o hindi? Huwag mo nang isipin. Siguro huwag na nating tanggapin. Nakakadiri. Kunin natin. Bakit tatanggihan ang malaking kita? Doblehin natin ang presyo. Tingnan natin kagaad ang sagot nila. Nako, Ching. Ikaw lang ang may ganitong lakas ng loob. Napakapangahas na diskarte. Tatawagan ko na sila. CJ. Shen Qingli. Lida. Anong ginagawa mo dito? Naglakas loob ka pang bumalik? Kailan mo ako babayaran? Huwag na munang pag-usapan ng pera. Nasa Syra ang pagkakaibigan sa pera. Magkape na lang tayo sa labas. Hindi tayo magkaibigan. Bayaran mo ako ngayon di. Ilang taon na ang nakalipas. Makita ka lang. Naaalala ko ang mga panahon natin sa ibang bansa. Huwag kang magpa-emosyon. Hindi mo naunawaan. Anong ibig niyang sabihin? Tinawag kanyang hayop. Mang-aaway ka pa sa akin? Kung ganoon nga, kailangan pa bang mag-schedule? Tumingin ka nga sa sarili mo. Ikaw, pagkaraan ng ilang taon, bastos ka pa rin. Umurong ka. Huwag kang mapaduming. Anong ginagawa mo? Makipag-usap ka, huwag suntok. Huwag mo na akong makita muli. Bubugbugin kita pag nakita kita. Ikaw, bruha ka. Sino yun? Isang basurero lang. Pakawalan mo na ngayon. Anong tinitingnan mo? Tulungan mo ako. Sawa na ako sa'yo. Kuripot. Ayaw man lang bumili ng bag. Kamusta si Feng Rui? Ay oo nga. Pumayag sila. Gusto nilang matapos kagad. Sige, walang problema. Tingnan natin yung kabilang dako. HMM. Magbabayad ka rin ito. Qingli, ito ang pinakamagandang restaurant sa Cloud City.
Ang sakto naman, tara, mag-dinner tayo. CJ, Ellen na. May asikasuhin ako, aalis na ako. Hoy, pero hindi ako busy. Bakit mo ako hinihila? Mag-asawa yang nagda-dinner. Bakit ka magiging third wheel? Tara na. Nandito ka na pala, Yumershe. Parehong order tulad dati. I deliver mo na gaya dati. Hindi. Dito ka kumain nung nakaraan. Hindi to unang punta ko rito. Unang beses ko dito. Pero nung huli ay, maling tao siguro ang akala mo. Ganon ba? Magandang araw, Mr. Chi. Pareho lang dati, iPack mo na pang deliver. Shen, ikaw ba ay? Unang beses mo bang pumunta dito? Unang beses ko. Gusto na gusto ni Everkey ang pagkain dito. Madalas siyang umorder ng takeout para dalhin sa opisina. Oo nga. Ang pagkain dito ay talagang masarap. Mag-order na tayo. CJ. Pupunta ako sa CC. Hala, mag-ingat ka. Okay lang. Huwag kang tatakbo sa hotel, bata. Nasaan ang mga magulang mo? Hindi ko alam. Hindi ba tinuruan ka ng magulang mo na humingi ng tawad kapag nabangga ang iba? Wala naman akong ginawang masama. Ikaw ang unang bumangga sa akin. Ewan ko sa'yo, bata pa, ganyan talaga. Kukuha ako ng wet wipes para sa'yo. Anong ginagawa mo? Siya ang bumanggol sa akin. Hindi mo kailangang maging agresibo. Bata lang yan. Hindi ba normal na magkamali? Pwede ba tayong mag-usap ng mahinahon? Mag-sorry ka. Para saan ang pagsusorry? Hindi mo ba naiintindihan ang paghingi ng paumanhin? Bata, may nabanggol ka. Kailangan mo bang humingi ng tawad? Pero kayo ang unang bumanggol. Ang sabi ng anak ko, kayo ang unang nakabanggol sa amin. Kung hindi mo marunong magpalaki ng anak, ako na ang magtuturo para sa batang lalaki. Anong ginagawa mo? Ikaw, honey, Ano? tinulak niya ako. Anong balak mo? Gusto mo bang makipag-away? Anong nangyayari? Nangahas kang paluin ako. Tigil. Ikaw. Ikaw si Presidente Key. Mag-sorry ka na. Sige, pasensya na Presidente Key. Honey, ang galing mo. Honey, okay ka lang ba? Anong hinihintay mo? Paano mo tinuturuan ang mga anak mo? Mag-sorry ka na. Bakit Siya si Presidente Key ng Fengrui. Mag-sorry ka na. Hindi naman sinasadya. hindi sinasadya? Hindi talaga sinasadya. Puro hindi sinasadya. Bilis, humingi ka ng tawad kina tita at tita. Ay, hindi. Humingi ka ng tawad kay kuya at ate. Bilis, Hindi ba't napagkasundo ang di maging third wheel? Bakit mo ako isinama ulit? mahal, gusto ko yan. Babaan mo ang boses mo. Hindi mo maintindihan. Ano? Masarap. O sige nga, ano nang tawag sa'yo nung lalaki kanina? Kingsley, may isang bagay kasi akong hindi nasabi sa'yo. Kuya yan. Nakakatagpo rin kita rito, kuya yan. Nalaman mo ba na? Nandito ako, kaya ka pumunta? Hindi, Kiao Waning. Kailan ka bumalik? Kahapon lang dumating. Sino siya? Asawa ko siya. Ikakasal ka na? Paano ka nakapagpakasal? Ang babaeng katulad niya ay hindi karapat-dapat sa'yo. Anong klaseng babae? Mahal, ang tingin mo sa akin, ang pinakamaganda sa buong mundo. Igalang mo siya, siya ang hipag mo. Pangahas kang, pagalitan ako dahil sa kanya. Nakalimutan mo na ba? Huwag kang padalos-dalos. Kumalma ka. Bitawan mo ako. Si Ginoong Chi ay napakasalan na si Chingli. Nakikipagrelasyon pa rin sa ibang babae. Lahat ito ay malaking pagkakamali. Tingnan mo ang komportableng asawa ko. Kalokohan. Totoo ang sinasabi ko. Di ba nangako ka nang pakakasalan ako? Tigilan mo to. Hindi ganyan si Kingsley. Ganyan talaga siya. Sinasamantala ang kahinaan. Isang mandaraya, ganyan na ganyan ang pagkatao mo. Maninira ng pamilya. Ako dapat ang asawa ni kuya yan. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko dapat. Pinagbigyan ang pagpupumilit. Tinanggap ang alok mo. Nagkamali ako sa'yo. Hindi ganyan, Kingsley. Kingsley, makinig ka sa akin, Kingsley. Chingli. Kiao Waning, nakakapit ka pa rin sa pangakong pambata. Ano man ang motibo mo, lumayo ka sa amin. Kingsley. Kuya. Umiiyak ng labis ang hipag ko. Siguradong labis ang kanyang pighati. Nagsobra na si Kuya King ngayon. Kasalanan ko. Kumain ka na. Chingli. Huwag kang malungkot. Hindi ako malungkot. Naiintindihan kita. Ginagawa mo lang. Ginagawang panlasa ang lungkot. Hindi lunas ang pagtakaw. Sisihin mo si Chi Wen yan. Paano siya naging ganito? Hindi naman siya. Pinagsamantalahan ka niya. Ipagtatanggol mo pa siya. Hindi ganyan ang pagkatao niya. Hindi ka pa kasi nagmahal. Hindi mo maiintindihan. Puno ng lalang si Miss Kiao. Bawat salita niya ay panuks. May mas malaki siyang balak. Ibig mong sabihin si Miss Kiao ay may gusto kay Chi Wen yan. Gusto kanyang paalisin at agawin ang pwesto mo. Hindi ganoon kasimple yan. Bakit hindi mo siya ilantad? Saan ang saya doon?
Palagi kong naiisip na si Kiwen yan ay may tinatago sa akin. Bukod pa sa pakikipagsapalaran niyang ito, ano pa kaya ang sekreto niya? Huwag kang mag-alala, malalaman din natin. Kumain ka na. Nakauwi ka na. Bakit ang lamig mo? Gutom ka na ba? Tikman mo to, ako ang nagluto. Isipin ka lang na may ibang babae. Nawawalan ako ng gana. Kasi masarap yung githeri. Ano ba talaga ang meron sa inyong dalawa? Ano pang mga lihim mo? Pasensya na, hindi ko dapat itinago sa'yo. Ako at si Kiao Waning, wala talagang anuman sa amin. Magkapit-bahay lang kami. Magkasama no ng bata pa. Sabay kaming nagkaedad. Hindi. Talagang wala. Bata pa noon, mga kalokohan lang ng kabataan. Kaya, matagal mo na siyang gusto. Hindi. Ayaw ko sa kanya. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang pakakasalan ko. At? Ano pa? Ano pang mga lihim? Galit pa rin si Kingli. Tungkol sa pagiging CEO ko sa Fengrui. Sa ibang nalang oras ko sasabihin. Wala nang iba. Sigurado ka ba? Kung hindi mo sinabi, akala ko. Hindi mo malalaman. Kiwen yan, maghintay ka. Nagkita na naman tayo. Anong ginagawa mo dito? Ako ang bagong designer ng Fengrui. Magkakasama na tayo sa trabaho. Miss Shen, mukhang ayaw mo akong makita. Hindi ako interesadong sirain ang pamilya ng iba bilang kabit. Walang interes. Sinira. Ikaw ang sumisira sa relasyon namin. Magkasintahan kami ni Wenyan noong bata pa. Noong bata pa ako, alam ko na, magiging asawa ko siya. Para sa kanya, nag-aral ako sa abroad ng jewelry design. Ang tagal kong pinaghirapan para lang makaharap siya. Sino ka ba? Hindi ka kontento. Ang taong pinagsikapan. Makuha. Madali kong nakuha. Madali kong nakuha. Pwede kayong maghiwalay pagkatapos ikasal. Ang gusto ko, makukuha ko talaga. Mabibigo ka lang. Tao si Kiwen yan. May sarili siyang isip. Akala mo mahal ka niya? Nakita mo na ba ang dermos na laging dala niya? Mga laruan at figurin sa bahay niya? Ang game console? Kung mahal ka naman pala niya, bakit hindi ka niya pakasalan? Ikaw. Magpresyo ka. Magkano para iwan mo siya? Ang lakas ng loob mo, Youth Kiao. Kahit anong halaga, syempre. Magkano man, babayaran ko. Karapat dapat si brother yan. Deal na. 10 bilyon. Nababaliw ka? 10 bilyon, hindi mo ba sinabi na kahit magkano okay lang, magsunog ka na lang ng bangko? 10 bilyon yan. Paano mo nasabing, hindi ganoon kataas ang halaga niya? Ako, tanggapin mo o umalis ka. Niloloko mo ako, pagsisisihan mo to. Mga disenyo ni Shen Qingli, nakawin mo para sa akin. Pero kung mahuli tayo, gusto mong manatili bilang assistant lang habang buhay? Tulungan mo ako dito, 500 ni sa'yo tapos papasukin kita sa Kiao Corporation. Sana panindigan ni Elia Kiao ang kanyang pangako. Pangulo, ito ang ipinasadyang gawa na, kasama si Designer Lee noon, na ipadala na natin kaninang umaga. Ipadala mo ito kay Kingli. Sana'y kumalma siya rito. At saka, sino nagpasok kay Kiao Waning sa kumpanya? Department ng Disenyo. Sinasabi ni MS, Kiao na siya ang tunay na Lee. Siya nga si Lee. Hindi ito tama. Ang mga disenyo ni MS, Kiao, ay halos kapareho ng kay Lee, na mga likha noon. Pangulo, ay verify ba natin ang pagkakakilanlan niya? Bantayan mo siya. Huwag mong pahintulutang guluhin niya si Kingli. Nauunawaan ko. Qingli, pagod ka. Uminom ka ng tubig. Hindi naman. Oo nga pala, ang alahas na hiningi ng CEO ng Fengrui. Naihatid ko na. Naibayad na ba? Ang asawa mo. Bakit siya nandito? Bilisan mo, hadlangan mo siya. Huwag mong pabayaang makita ako. Mr. Chi, parehong-pareho tayong napadpad. May kailangan ka. May dapat akong pag-usapan. Anong ginagawa mo? Nagkukubli ng ganyan? Hay, huwag kang mag-akala. Nagtatago lang ako sa isang tao. Nagtatago sa isang tao. Mukhang may kinakalat ka. Nakaduda-duda, di ba? Hindi. Hindi, kuya, wala akong ginawa. Kasi, makinig ka. Magtapat na ako sa'yo. Ang asawa ko. Ayaw niyang payagan. Ang mga libangan ko. Kapag nalaman niyang pumunta ako rito, ikukulong niya ako ng 3 araw. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Pahintulutan mo lang akong Mukha namang disente, di ko inakalang ganun. Ganoon din ang naisip ko nang makita ko ang kanyang itsura. Hindi ko inasahang pagkatapos ikasal.
CJ, maaari kang manatili pansamantala. Maraming salamat. Ngayong ikaw at si Chingli ay ikinasal na, inaasahan kong titigil ka na sa pagbababe mo. Wala nang iba. Sana nga, lubusan siyang nagtitiwala sa iyo. Sana'y ituring mo siya ng tama, huwag mo siyang biguin. Huwag kang mag-alala. Mahal, parang wala namang asawa na nandito para sa iyo. Tingnan natin. Mahal, hindi ba gito ang asawa mo sa boxing? Hindi siya katulad ng sinabi mong paglalarawan. Unang beses ko ito, mapanood siyang makipaglaban. Kuya Ki, tubig naman. Kamusta na ang relasyon niyong dalawa ngayon? Ilang araw na siyang hindi kinakausap ako. Sumobra ka na naman. Una tinago mo ang pagkatao mo, tapos nakipag-usyuso ka pa. Kay Kiao Waning, wala talagang anuman sa amin. Pigilan mo ang kalokohan, walang usok kung walang apoy. Magsinungaling ka pa, sasapakin kita. Kuya, naisip mo na bang bilhan si Lily ng pampatawad? Para sana sa kasal namin, ang regalong ito. Seryosong-seryoso ka pala. Ang mahal naman nito. Magugustuhan niya talaga yan. Ano ba ang pinag-uusapan nila? Hindi ko maintindihan. Mahal, yung kahon na dala ng asawa mo. Pagtuon sa kaugmaon. Kuya Ki, kanusaman ka magpakasal sa imong manang. Dili na ta mabisto, okay. Halata, katingalahan ni, nganong nagtago man ka kang Chingli, di ba siya padmiyanhi sa imong luyo? Nganong gikalbaan man ka? Tinuod ka. Dapat diyan nimo, modto dito nga kasgan, o gatubangon siya, nganong naaka dinhi. Mau, modto nako karon. Halata, tan-o sa tauna. Mang. Normal ra nga magkalain. Ang hilig sa magtiayon. Pwede raman mong makikistorya nga no. Ayaw siyang isarasa. Mahayong kwarto. O, kuya. Kinsa may nagsulti ni mo ana, ang imong asawa, sa usa ka relasyon, pagsabot og pailob ang kinahanglan. Maunay, makanunayon ang inyong pakigsaat. Nasabtan, asa akong asawa. Gisapan pa bagihapon nimo ang mga tawo. Akong mahayong kwarto. Pangga ang imong asawa. Sukron, okay. Naku po, natagpuan nila tayo. Brother Kai, nandito lang si sis-in-law. Paano ko naman malalaman bakit siya pupunta rito? Sa totoo lang, magkaiba ang mga interes niyo. Nahuli niya ba ako? Dapat ko bang aminin muna? Impossible. Sumama rin siya. Bakit ako ang aamin muna? Bumalik ka na. Hindi ka nagalit? Para sa'yo ang regalo na ito. Sige, buksan mo. Ang bilis mong makaunawa. Ito ay, Dinisenyo ni Lee. aba, ako mismo ang nagdisenyo nito. Siyempre alam ko, ang tanong ko ay, bakit mo ito hawak? Ipinasadya ko ito. Ang orihinal na balak ay, ibigay sa'yo sa kasal natin. Pero dahil nagtatampo ka, tanggapin mo ito bilang paumanhi. Sabi mo, ipinasadya mo ito. Bakit? Si President Qin ng Fengru. Ay gustong magpagawa ng alahas para sa kanyang asawa. Si President Kai, bagong kasal na asawa ng si He ng Feng Rui. Paano naman kaya? Hello, Chingli, nakikilala ko, ang kahon ng Reg Along hawak ng asawa mo. Bakit parang pamilyar ito? Siyang CEO ng Feng Rui Group, na nagpagawa ng alahas sa'yo. sigurado ka ba? Naihatid mo ito, sa tamang tao. Ako mismo ang naghatid, Nito kaninang umaga. sa isang assistant na si Lee. So si Kiwen yan, ang si ng Feng Rui. Asawa ko ang si He ng Feng Rui. Hindi mo ba gusto ang set na ito? Siyempre gusto ko, pero paano makakabili ang isang assistant ng mamahaling alahas? Ito ay, Ano to? pick ito. Kahit ang brilyante, ay gawa-gawa lang. Pekro it. Kiwen yan, bulag ba ako sa paningin mo? Ano pang tinatago mo? Wala na, pangako. CJ, nagsisinungaling ka pa rin? Sis, assistant kiniloloko mo pa rin ako. Mahal, taos puso akong humihingi ng tawa. Hindi ko sana. Nagsinungaling ka tungkol sa pagkatao. Ano pang mga bagay ang inilusot mo? At, di ko naman talaga alam ang chess o pagluluto. Pinag-aralan ko na yon. Di ka pala marunong magluto. Yung mga kinain natin. Galing sa Zuxianglo. Masakit ba? Ano pa? Mga laruan, console, action figure. Akin ang motor. Ako kumain ng Lucifen. Coke pala yung nasa thermos. Hindi sa. Sige, ituloy mo. Nagboxing ako ng matagal. Alam mo na pala, hindi ako yung online crush. Yung pagpapakasal ng padalos-dalos. Plano mo pala to. Kailan mo nalaman na, ako yung napili para sa... Noon pa lang, alam ko na. Niloko mo ako simula pa lang. Hindi.
Pero tunay yung nararamdaman ko. Hindi yung araw ng kasal natin. Ang unang pagkikita natin. Hindi. Nagkita tayo noon. 3 taon na sa ibang bansa. Nahulog ako sa eskinita. Iniligtas mo ako. Nang malaman kong, dermos mo pala yon. Kaya. Noon pa, may gusto ka na sa akin. Ako ang naghintay sa pagbabalik mo. Ako ang nagmungkahi ng napagkasunduang kasal. Hindi ko inakala na ganoon ka mamuhi sa napagkasunduang kasal na mas gugustuhin mo pang magpakasal sa estranghero. Hindi naman. Kung hindi sa hitsura mo, hindi sana ako. Kingsley. Ano man ang dahilan, hindi dapat kita nilinlang. Mapapatawad mo ba ako? Ibigay mo Ano yon? ang regalo ko. Pinapatawad mo na. Depende sa pag-ugali mo. Assistantly. Huwag kang magtago. Alam ko na lahat. MS, Shen, hindi ko sinasadyang lokohin ka. Pilit akong pinagawa ng CEO namin. Walang awa siyang amo. Alipin. Paalam sa sweldo mo sa buwang ito. Sir, nagkamali ako. Pakiusap. Mahal, bawasan mo pa. Pangahas mo, nagpakita ka pa dito. Kung ako ikaw, nagbitiw na ako sa kahihiyan. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabing walang hiya ka sa pagnanakaw ng disenyo. Ako. Kaninong disenyo ang ninakaw ko? Paano nag-employ ang Feng Rui ng designer na katulad mo? Ang iyong disenyo rito ay kapareho ni Ime Kiao. Eksaktong kopya. Sinasabi mong kinopya ko siya. Pwede kong sabihin siya ang nangopya. Nagloloko ka. Alam mo ba kung sino si Ime Kiao? Ang kanyang pagkatao. Siya ay international na, sikat na designer na si Lee. Bakit niya ako kopyahin? Isang baguhan tulad mo. Eksakto, isang top designer, magnanakaw kay Shenchi. Patunayan mong siya si Lee. Humihingi ako ng paumanhin sa pagtago ng pagkatao. Nais kong mamuhay ng normal, kasama ng lahat. Ngunit ang pagkamapagkumbaba ko ay naging dahilan ng pagnakaw sa gawa ko. And Shen, maari mong ipaliwanag kung bakit ang disenyo mo ay kapareho ng sa akin. And if Kiao, sigurado ka bang sayo ito? Alam kong ayaw mo sa akin. Pero hindi mo dapat nakawin ang aking gawa. Malinaw ang ebidensya. Huwag magmadali. Suriin nating lahat ang dalawang disenyong ito. May napansin bang pagkakaiba? Magkapareho ang itsura. Kung ikaw si designer Lei, dapat alam mo ang natatanging estilo ni Lee. Ano ang kinalaman niyan sa pagnanakaw? Dahil ikaw nagbibiro ka, di ba? Paano mo ito mapapatunayan? Simple lang. Tingnan mong mabuti ang aking draft ng disenyo. May maliit na, sagisag ng bulaklak ng peras sa gitna. Ang Lee ay para sa peras. Totoo ito. Tama, laging isinasama ni Lee ang detalye na ito. Kiawani, ang iyong draft ay walang sagisag na ito, di ba? Walang napatutunayan ito. Hindi ko palang ito na iguguhit. Tama, walang saysay ito. Alam mo ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Eme Kiao at pineke ang sagisag para magpanggap na si Lee. Patutunayan ko ito ng walang duda. Pinagnakaw ni Kiawani ang aking draft. Napakamangmang mo para nakawin itong partikular na ito. Dinesenyo ko ito para sa De Beers 3 buwan na ang nakalipas. Ang Deldrop Collection. Tingnan ang timeline. Nasa website na nila ngayon. Totoo, inilabas ngayon. Designer Lee, Shenqing Lee, siya ang tunay na Lee. Tumingin ng mabuti. May huling sasabihin. May mga bagay ako dapat asikasuhin. Mingyu, dalawin natin ang istasyon ng pulis. Presidente, Ewa Shen. Maawa po kayo. Si Kiawani ang nag-utos sa akin. Dalhin siya. Presidente, nagkamali ako. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Presidente, kuya yan, maniwala ka sa akin. Hindi ako. Ayos ka lang ba? Kiao Waning, tanggal ka na. Bakit mo ako ginaganito? Kasalanan niya lahat ito, di ba? Dalhin mo siya. Una po kayo, MS, Kiao. Ayoko nang bumalik. Kuya yan, alam kong nagkamali ako. Hindi na ako babalik. Papaalisin ko ang pamilya Kiao na ipadala si Kiao Waning sa abroad. Naapi ka. Wala, ayun. Walang nasaktan naman. Nakatingin ang lahat. Anong tinitingnan nyo? Magtrabaho na kayo. Tripling sahod sa buwang ito. Ano ng problema? Maupo ka muna. Sabihin mo na. Kailangan ko ng pabor. Nababaliw ka na ba? Humingi ka ng tulong sa Kit. Hindi naman tayo magkaibigan. Classmate naman tayo dati. Ano nang nangyari? Bakit mo siya hinahanap? May hindi pagkakaintindihan sa amin. Gusto ko siyang personal na humingi ng tawad.
Bakit hindi mo siya diretsuhin? Tutulungan mo ba ako o hindi? Hindi, hinto ka dyan. Ayaw mong malaman ang kalokohan ng nanay mo at ikala sa isip natin ang kapal ng mukha. Pag hingi lang ng tawad to, huminahon ka, patawarin mo lang ako. Sige, iseset ko kayong magkita. Binibining Kiyaw, anong kailangan mo? Sinalaula ka ni Shen Qingli. Di mo ba siya gustong pagbayarin? Anong balak mo? Bawal ang pagpatay. Huwag kang mag-alala, babala lang sa kanya. Shen Jiao, anong panibagong plano mo ngayon? Kung kasal ka na, bakit hindi mo na lang ipaki-family ang kasal? Panaginip mo yan, bakit hindi? Galit ka pa ba sa pag-agaw ko sa asawa mo? Sabi ko na sa'yo, hindi ko intention iyon. Siki talaga ang target naming ligawan. Shen Qingli. Matagal na tayong hindi nagkita. Anong gusto mo? Noong huling nasa mall tayo, ang lakas mong hamakin ako. Ngayon, paparusahan kita. Ikaw lang at mga kasama mo. Si Kiawaning ba ang nagsugos? Wala itong kinalaman sa kanya. Mukhang nakalimutan mo na ang sinabi ko sa'yo dati. Ano kaya kang magmakaawa ng maayos? Baka patawarin kita. Pero sige na. Sugurin nyo. Lumamig muna kayo. Naalala mo na, binalaan na kita. Babaguhin kita sa bawat pagkikita natin. Nagkamali ako. Lumayas ka na. Ang astig mo, ate. Si Kiawaning ba ang nagsugo sa'yo para akitin ako dito? Dalhin siya sa tahimik na lugar. Ipatapon siya. Lunasan niyo pareho. Hindi problema ang pera. Walang problema. Eksperto ako sa ganitong maruming trabaho. Teka. Huwag muna putukan. Pupunta ako dyan. Si Lida ay pansamantalang kasangkapan lang. Hinahamon ako ni Shen Qingli. Patay ka na. Presidente, may nabanggit ang design department, hindi pa nakabalik si Miss Shen. Mula nang lumabas kaninang tanghali, may balita ba sa kinaroroonan niya? Hanapin siya agad. Hindi kailanman nagpapabaya si Qingli sa ganitong tawag. May problema. Naiintindihan ko. Gising na. Mukhang dinukot tayo. Nasaan tayo? Bakit ang dilim dito? Gawa mo ito. Huwag magkunwaring tanga. Si Kiawaning kaya, yung babaeng yun. Ano? Balak mo akong dukuti. Pera nahuli ka. Sa sarili mong bitag. Sinabi ni Kiawaning, gusto niyang mag-april ng pribado. Naniniwala ka sa lahat ng sinabi niya? Ngayon ka pa nagpa-sarcastic. Tayong dalaway nakatali. Parang mga kuliglig sa tali. Anong magagawa ko? Dati kasi, ang lakas mo. Magmadali ka't mag-isip ng paraan para iligtas tayo. Nakagapos tayo ngayon. Anong magagawa ko? Hintayin na lang natin ang tulong. Walang kwenta. Kung hindi dahil sa'yo, makakadama ako rito. Hindi ko sinasadya. Boss, gising na sila. Gising na kayo? Alam mo ba kung sino ako? Nangahas kang magkidnap, ilang buhay meron ka? Hoy, tama na ang yabang. Tumahimik ka. Una kong makita, ang mayabang kahit nakagapos. Sige na, sabihin mo, kung sino kang dakila. Ako ang boss ng Feng Rui Group. Magkano binayad ni Kiawan? Babayaran ko ng 10 beses. Tama na ang kalokohan. Tumigil ka kung mahal mo buhay mo. Feng Rui Group. Probinsya ng Hindot, hindi mo pa ba naririnig? Ang Feng Rui Group. B-boss, malaki pera ng Fengro. Paano ko mapapatunayan? Pwede mo itong tignan ng sarili. Tingnan mo kung totoo nga. B-boss. Kung totoo ang sinasabi nila, mayaman na tayo. Tama, si Kiawaning, halos walang sweldo tayo. Bakit hindi? Kunin ang pera at linlangin sila. Ang galing ng plano, boss. Kumpirmahin ko muna ito, bantayan niyo sila kapag nakuha na natin ang pera. Bantayan niyo ng mabuti, wala nang kalokohan. Salamat, boss. Nangangalay na ako sa upuan. Tulungan mo ako, bilis. H, hindi pwede. Gusto niyo ba ng pera o hindi? Alam niyo ba ang net worth ko? G, gaano karami? Hindi naman kalakihan. Mga ilang bilyon lang. Grabe naman. Magkano ba ang sahod ni Kiao sa inyo? Kahit mga mumurahin lang, mas mataas pa sa alok niya. Gusto niya ng pera o wala? Ano? Tulungan mo na ako. Ako rin. May bilyon ka rin ba?
Gutom na ako. Kumuha ka ng specialty ng drunkards. Hindi pwede. Pansit Canton lang. Kailan pa bilyonaryo? Hindi. Ang mahal naman. Wala akong pera. Gamitin mo cellphone ko. Ako ang sasagot. Ang ransom ay 100 milyon. Sapat na ba iyon? Hello, Zusiyang Lo Restaurant. Mag-o-order ako. Isang set ng specialty nila. Presidente, tumawag ang Zusiyang Lo. Nag-order si Miss Shen ng celebration package. Ipapadeliver sa North Suburb Warehouse. Naiintindihan. Papunta na. Kalagan mo muna ako. Paano ako kakain mamaya? Ang babaeng katulad ko, hindi makakalaban sa dalawang lalaki. Aray, Sige na. kapatid, kalagan mo rin ako. Ngayon mo lang naalala na kapatid kita. Ikaw ang pinakamabuti, hindi na ako. Mangangamkam ng lalaki mo. Kaya mo ba talaga? Hindi kailanman. Impossible. Gising na. Saan sila pumunta? Tumakas sila. Habulin mo sila. Shen Jiao, bilisan mo. Hintayin mo ako. Nandoon. Nakikita na kita. Nasaan sila? Hindi bumubukas ang pinto. Umalis ka dyan. Hindi ka ba taekwondo master? Tigilan mo ang sarkasmo. Ayos ka lang. Alis na tayo. Takbo, wala nang takasan. Bitawan mo ako. Takbo na ngayon. May pagkakataon ka. Bakit hindi ka tumakbo? Mukha ba akong tanga sa'yo? Kung wala ka, hindi ko. Makatakas mag-isa. Hindi ako bumalik. Para lang sa'yo. Maglakas loob kang tumakbo sa akin. Papatayin na kita. Patayin mo ako. Xiao Wanning, ikaw nga talaga. Ikaw pa, ang mandaya sa akin. Ang katangahan mo, walang ibang may kasalanan. Ikaw talaga ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako gaganito ni Kuya Yan. Huwag kang magsinungaling, wala siyang pagmamahal sa'yo. Hindi totoo yan, ilang taon ko na siyang minahal. Paano niya ako hindi mamahalin? Kung talagang mahal ka niya, sa tagal ng panahon, nagmahal na sana siya. Ikaw talaga ang dahilan, kung wala ka lang. Mahal na sana ako ni Kuya Yan. Xiao Wanning, kumalma ka, tumahimik ka. Dahil sa mukha mong yan. Sirain ko muna ang magandang mukha mo, saka kita papatayin. Kiwen yan. Ayos ka lang. Naipit lang ang bukong ko. Kuya Wenyan, pakinggan niyo po ako. Hindi po iyon ang akala. Ipaliwanag mo sa pulis. Kayong nagtulak sa akin ito. Papatayin kita. Magdusa ka. Kuya Wenyan, isusugal mo ang buhay para sa kanya. Kiwenyan. Nakagagalit ka. Kiwenyan. Bakit ang pabaya mo? Nasaktan ka ba, Kiwenyan? Huwag kang kabahan. Papunta na si Assistant Lee. Hindi ako natatakot. Kiwenyan, gising na. Huwag mo akong sindakin ng ganito. Kiwenyan, huwag mo akong iwan. Kiwenyan, marami pa tayo dapat gawin ng magkasama. Marami pang hindi nasasabi sa pagitan natin. Kiwenyan. Kiwenyan, imulat mo ang mga mata mo. Kiwenyan. Kiwenyan. Ginang, Shen, gising na po kayo. Nasaan si Kiwenyan? Si Jichi, siya ay. Sabihin mo na ngayon. Malubha ang kalagayan ni Jichi. Ayon sa mga doktor, hindi matiyak kung kailan siya majay gising. Paano ito nangyari? Dalhin niyo ako sa kanya ngayon. Malalampasan mo ito. Kumusta naman si Shen Jiao? Ligtas po si Binibini Shen. Inihatid na siya pauwi.
Nasaan si Kiawan? Nakasuhan siya ng planadong pagpatay at inaresto ng pulisya. Ginawa ng kaso ni Chi Wenyan ng anak ko. Nasaan siya? Ilabas niyo siya. Sino yan? Nanay ni Kiao Waning po. Ilabas niyo siya. Hindi pa ba sapat ang teatro? Nagkamali man ang anak ko. Pero buhay naman kayong lahat. Bata pa siya. Paano niyo siya pababayaang mabulok sa kulungan habang buhay? Si Kiwenyan ay kasalukuyan. Nakaratay pa rin sa kama. Ang pagkakakulong niya ay parang awa na. MS, Shen, nakikiusap ako sa inyo. Patawarin niyo ang anak ko. Tama na. Dapat pang hugutan na magising si Kiwenyan o ang buong Angkan Kiao ay haharap sa galit ko. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Umalis ka na. Ate, okay ka lang ba? Okay lang ako. Pasok na tayo. Huwag kang mag-alala, ate. Gigising din si Kuya Ki. Alanan, May sasabihin ako sa'yo. ano yun? Sa loob ng 3 taon, tuwing bago magbagong taon, si Kuya Ki ay lumilipad sa End Country ng ilang araw. Naglolokohan kami na may sekretong kasintahan siya. Hanggang makita namin ang larawan mo. Sab mo pumupunta siya sa FA country. Taon-taon para dalawin ako. Pero hindi ko siya nakita doon kahit kailan. Hipag 3 taon na ang nakalipas sa handa. Nandoon din si Kuya Ki. Talaga bang wala kang naalala? Sa birthday party na iyon noon. Isang bagay lang ang tanda ko. Ang langit na puno ng mga bulaklak. Maligayang kaarawan. Salamat, Happy birthday. Tagay. Bakit mga petals ng rosas? Hindi ba dapat kumpeti? Huwag mong sabihin, gawa ng lihim na admirer. Ang romantic nun ah. Pwede kahit anong timpla, maging makisla at sobrang lakas ng tama. Ikaw ang iinom nito? Yung host gwapo, di ba? Dapat nakakabilib. Kailangang makapagpabilib. Huwag kang mag-alala, gagandahin ko to. Tagay. Sabihin mo sa gwapo, libre ko na to. Pwede bang makahingi ng contact mo? Anong nangyari sa kamay mo? Nasugatan. Ay, baka hindi ko sinasadya na nadulas sa tinik ng rosas. Huwag mo nang pansinin. Halika, umupo ka. Pasensya ka na. Kaya pala maaga tayong nagkita. Pero wala akong maalala. Ikukwento ko sa iyo ang lahat mamaya. Gising ka na. Ginang Ki, ang ganda mo ngayon. At ang gwap. Tatlong taon na ang nakalipas sa part. Kung magkaroon ka ng pagkakataon, sabihin mo sa bartender na masarap ang cocktail at malakas. Medyo nakalalasin. Kaya nahulog si Gike. Hindi, pag-ibig sa unang tingin. Paano kung hindi mo ako nakita? Ang dopamine ng lahat at endorphin release ay nangyayari sa iba't ibang oras at ritmo. Bihira sa 2 tao na magkasabay ng perpekto. Pero patuloy akong maghihintay.